Welcome mga tong mga igsoon, nagikan sa Cagayan, gikan sa Salay, sa Cagayan sila ni Brad Edwin, sila ni Brad Edwin o uban sa iyang pamilya, sa iyang mga sakop sa pagtuo, hallelujah, talaga ng Diyos. Sila ni Brad Timothy nga gikan pangakaan sa Salay, hallelujah, talaga ng Diyos. Ikaw na isa, Brad? Ikaw na isa? O uban sa iyang pamilya, mga igsoon. So welcome mo sa atong igsoon, Brad Ugis, nagikan pa sa bukid, sa ato nga bukid, Brad. Sa Gutunay, hallelujah, talaga ng Diyos nga protektar kaninyo sa inyo pangani dire kay lisod ang dalan sa bukid. Hallelujah. O kinsa pa gyud? Si Brad Loloy, at Brad Loloy Brad. Na Brad Loloy. Ako lang sa sulod. Okay. Wala na? Sa suoton, si Brad. Ribo din. Sila baru nanggawa sila. Welcome mo. Paglaga ng Diyos mga igsoon takna sa kabihion. Hallelujah. Hinaot nga malipayon ta sa atong pagpangalagad sa Diyos. Bisan thrilling niya atong panahon mga igsoon. Tungod kay kita may nataon ining panahon. Atong mga kaigsunan uban ni nilabay naman sila o waiting sila sa rapture mga igsoon, saada sa Diyos o dalaga ng Diyos. Hinaot nga kita magapadayo sa pagpapangalagad tungod kay lifetime man mga igsoon, buhi man kita og pamamatay, kita padulong gayod sa Dios mga igsoon. Adto na tay kinabuhi nga walay katapusan mga igsoon. Muna pinakadako nga saad sa Dios nga dili na to ikabayo sa mga butang nga iya sa kalibutan. So, hinaot nga andam matag-usa mga igsoon sa pagsimba sa tong buhay nga Dios. Ato sa eternal ako tulo taras din ng igsoon sa tong sa karon sa kagabion tungod kay gisultihan ka daan kutob sa alas 9 ng igsoon. Og alas na pagsugod, hallelujah, manindog ta. At ang ito ng igsoon atong opening song, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that sings, how rich like me. Yours, but now was
Diyos, na ikaroon ko, Ginoo, nakakatapos po, bang sa mga kaisunan na liwas po sa po, Ginoo. Hallelujah. Sa darayong ginagawa na sa kagabiyon karon, Ginoo, igada na mong pagipon, o Diyos, ika sa mga kaway, ika, hallelujah, o tubukiyo, Diyos, na ang iyong isparato, ipokan, pagkawapan sa kagusahan, kanamong Ginoo, hallelujah, at kung mga ng pagsaon, reading, sa kagabiyon karon, biyahe, maning dahil ito, Diyos, Espiritu sa rabutan mo ka, anamong mensahero, itaas mo karon, bukan, Lord, itong iyang bakto, Lord, hallelujah, o Diyos, kita sa ugan, alam sa imong, tulong ugan, ang kami, o Diyos, hallelujah, ang iyong mga nalakan, o Diyos, makaambit o Ginoo sa imong tulong, o Diyos, ang pagkaw sa aming kalakugan, hallelujah, dahil ikaw, Ginoo, ikaw, o Diyos, usap sa mga pagpinaway, o Lord, sa Espiritu sa pagsabunugan, at sila natin sa kalunayan, wag mga asamong mga banda sa pagpinaway, sa pagsimpa, o Lord, hallelujah, kita ka sa kalunayan, o tabuti, o Diyos, na ato na sa mga makatunan, o God, ang pagsimpa na ni mo, o Lord, kita ka sa kalunayan, hallelujah, ayon ka rin takas na kalunayan, o God, ang mga kalunayan, o ngalan, sa parang ng Ginoo Kristo, na ang manunawas, amen, hallelujah. Alam mo ito mga ikson. Mulit sa mga ikson sa mensahe. Hallelujah. Apan sa mga ikson ako. Ato na awit to. Ato siyang tabon mga ikson sa awit nga we'll give the glory to Jesus. Ato na tagsulat na mga ikson. Give the glory to Jesus. Mayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan. Sa dili pa kita manlingkod. Manalangin kita. Amahan nga langit noon, daghang salamat kaning dapit sa gabion. Kadiin ang iyong mga anak, ang katipon ining silong ining bildinga tungod sa imong mga pulong nga maoy among ipangita sa adlaw-adlaw kay kana mao nga pagkaon sa among mga kalag. Sa daghang kayong salamat o Dios, sinaot pa nga imong tagbuon ang matag-usa labaw pa sa among ipangayop diha kanimo. Ug ang tanan dugog maya among ibalik diha kanimo uban ang pagpasalamat pagsimba diha sa imong gamahan nga ngalan ng among Ginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Magalikod ang tanan. Hallelujah. So, ang oras dali ra kayo no? Ug ang atong lawas, gusto na magpahulay. Praise the Lord. Nihangi ako sa ato igsoon nga hatag na sa uban. Sa nga, di, padayon mo kay sila ugma po. Di na tagabalibad kay manay atong diari God ang pulong sa Ginoo. Amen? So, ang akong uluhan, mao gyapon tong ganihan. Mga kaigsuonan. Ato lang ipadayon atong dugagan kay sumaak pa sa ang ikaingon kaniha do na pay daghang ikadugang aron nga musamot og katin-aw katong mga butanga. Amen. Hallelujah. So atong balikod katong Marcos chapter 4 verse 24. Chapter 4, verse 24. Yun ini ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan sa panukat na inyong
isinusukat, ay kayo susukatin at higit pa ang sa inyo ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, Amen. at ang wala, pati lang nasa kanya, ay alisin pa sa kanya. Katong dunay pagtuo, dungagan pa. Pero katong may pagtuo, bisan pagkatong iya, kuhaon pa. So, mahimo zero balance. Hallelujah. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, nagaya ng isang taong naghasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi, na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa. Una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhali. Datapwat pagkahinog na ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. Ang Diyos ang magpuno sa mga panalangin sa matag usapan natin. Hallelujah. So, akong subliyon pagbasa, kining versikulo 28-29. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Hallelujah. So ganihan, nasgutan nato ang pito kadalugdog. Amen? Ang mga pamaagi sa Diyos, sa dili pa kita kuhaon ning kalibutan. Hallelujah. Atong paghisgutan karon, ang iyang pulong mahitungod sa iyang pamaagi. Sa dili pa ang rapture. Kay nagatuo ako nga dili kita ahikalitan niya ng adlaw sa iyang pagbalik. Kay kita ang iyang tuyo. Amen? Hallelujah. Amen. Bisan tog nag-ingon ang atong Ginoo nga sa adlaw oras walay nakaybalo, bisan ang mga anghel sa kalangitan. Bisan gani ang anak, wa kay baw, kundi ang amahan lamang. Amen. So, ang anak doon ay mga butang, wa niya ibaluin. Kundi ang Diyos lang ang nakahibalo sa tanong butang. Amen? Kantong tinuod na Diyos. Amen. Ang anak, wa siya kabaw sa tanong butang. Muna iyang gisulti, di ba? Amen. Nasa adlaw oras sa iyang pagbalik, wa siya kabaw. Kundi ang amahan lang dayon. Amen. Amen? So sa Godhead, makita ni mo na, sa bagyod ang tinuod nga Diyos. Katong nakahibalo sa tanan, o katong wa kahibalo sa tanan. Ha? Siyempre pa, ang katong nakahibalo sa tanan, ang amahan, ang tinuod nga Diyos. Hallelujah. So, ingon dere nga inig kahinog sa bunga sa bersikulo 29, gamiton dayon ang panggapas kay niabot na ang pag-ani. So sa karaang panahon sa amo kaniadto naabutan nako kanang sipol. Sipol, kay mo sipol? Mga tiguan. Kayog. Oh, nya sunod to kanang garab. Garab. Murag sanggot. Oh, nana. Oh, pag-ani. Oh, kayog o sipol, sunod garab. Unay gamit sa mga karaan pag-ani. Kaya ang humpay ginadto tag-as kayo. Ha? Tag-as. So, nag-ingon diri atong tagaan dakong pagtagad kini giingon nga inig kahinog gamiton dayon ang garab o karit sa Tagalog. Kay aron aniho na ang mga bunga nga hinog. Okay? So kung atong tanawon kini mga bunga kay pasumbingay makini sa atong Ginoo, atong tanawon sa man mga bunga nga hinog. Di ba kini ang mga binuhatan sa mga balakan? Kaya nag-ingon ang mga alagad kang Hesus, Ginoo, unsa man namo pag-ila sa kanila?
ang tubag sa Ginoo sa ilang mga bunga, pinaagi sila mga bunga, mailhan ninyo sila. Amen. Amen? Praise God. So ang binuhatan mo oy magpaila kung unsa ka. Amen? Muna imong ilhanan kanang imong bunga ang imong binuhatan. Hallelujah. Karon ang binuhatan sa mga anak sa Dios, ang atong tan-aw, dili pa hinog. Dili pa hinog. Ang atong tan-aw. Ngano? Ang atong pagtuo, di pa kayo hinsik. Diba? Di pa hinsik. Say, magsalig pataan ng mga butika diha. Parmatya. Diba? So, ang pag-ani, panahon yun sa hinog. Pag nahinog na. Dilit na yun maglangan. Pag nahinog na, ayaw naglangan. Anihan na yun. Karon, kaya ang pag-ani, bahay man sa ato. Amen? Bahay kini sa mga magtotoo. Nga hinog na ang binuhatan. O kaya nag-hisgot man pag-ani, doon ay mga ngani. Amen. Amen? So, kinsa magkani mga ngani, o kinsa man ang anihon. Kinsa man ang anihon, nga hinog na ang mga binuhatan. Why lain? Ang mga anak sa Diyos. Karon kay naa may mga ngani. Di ba na nga kini, kasumbi nga og tulog karon kini. Amen? Pero ang maghubad ini, puro rapod sa Diyos. Amen. Amen? So kinsa man ning mga ngani? Ganya atong gisgutan ang usa ka pasumbi nga og mapuno na gani ang pukot, birahon nila sa daplin. Ug manglingkod sila og ilang pilian. Ang mga maayo, ilang isod sa isuddanan, pero mga daotan ng isda, mga daot, labay. So doon ay dakong kalabutan. Kini pag-ani o sa pagpili. Hallelujah. Mao kana nga, ini kahuman sa grasya sa Dios, doon ay mahitabo na pagpili. O doon ay mahitabo nga pag-ani. Ang pagpili o ang pag-ani, usara na siya. Kabuhat. Amen. Karon kung ang pagpili o ang pag-ani, usara na kabuhat, ang mga ngani, usara po di ay nakaklase. Maura na sila, gigamitan lang og laing pasumbingay, pero mauray buot ipasabot. Usaray buot ipasabot, anang duha ka pasumbingay. So tin-aw na sa inyo, kisa ning mga ngani. Wa ko mo tinawi, o galing kay na may bagong nangabot. Ato na lang dungagan pa og explanation. Bisan og gabi ina ayo. Hallelujah. Nakiyon kong ganihan na ang rapture dili dayon mahitabo diha-diha inig kahuman sa grasya. Doon na pa'y interval, doon na pa'y panahon nga lugway kanato din sa yuta usa ta mo sulbungan to. Kay naa pa may ning sagol sa mga anak sa Dios. Hallelujah. So ang pag-ani mao ang pagpili o gamitan kini o karit o sipol o kayog o garab. Karon kay espiritual man nga pag-ani, espiritual pod ang gamiton sa pag-ani. Dili literal nga garab o kayog o sipol. Unsa may gamiton ini sa pag-ani? Pulong sa Dios. Pulong sa Dios hait pa sa duhay sulab nga espada. Amen? So ang gamiton sa pag-ani, pulong sa Dios. Ang gamiton sa pag-ani. Ingon ni anak mga kaigsoon. Atong nagtuon ng laing bahin sa pasumbingay sa atong Ginoo nga usara usab ang buot ipasabot.
Daghan kini siyang pasumbingaya, mura kini tulo o upat, pero usaray buot ipasabot. Pag-ani. Pag-siparik. Diri sa Matthew chapter 22, usa-usab kini ka pasumbingay, pero maura usab ang buot ipasabot ini. Matthew Kapitulo 22, versikulo 1. At sumagot si Jesus at muling pinagsasalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. So kumbiranis kasalan, mga kaigsuunan. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. So ang hari doon ay anak lalaki nga iyang ikasal. Busa nag-imbita siya. Pero ang iyang giimbita, mga giimbitahan, dili mo tambong. Insulto ba yan ang dako? Dili ka mo tambong, giimbitahan ka mo. Malayo sa daingong buot. No? Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inayahan, narito inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. So, padayon ang imbitasyon. Natapos hindi nila pinansin at sila nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid at ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taon yaon at sinunog ang kanilang bayan. So kining bahin na mga kaigsuunan, nahitabo kini dito sa nasod sa Israel. Nga din ang Diyos nag-imbita. May tungod sa kasal sa anak nga laki nga din si Jesus Kristo. Amen? Nga gisugo ang mga ulipon aron ipahibalo nga dunay kasalang mahitabo. Pero ning balibad ang uban, wa magtagad. Ug ang uban gipamatay nyo ang mga gisugo sa hari. So ang hari nili mao ang Diyos, ang Amahan. Ug ang anak nga laki si Jesus Kristo. Sa verse 7, tungod sa kasuko sa hari, nagsugo sa iyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamatay taong iyan at sinunog ang kanilang bayan. So nakaibaw kita sa history nga si General Titus gikan sa Roma nigadto sa Jerusalem o gisunog ang syudad. Amen? Gisunog ang syudad o giguba ang templo sa Jerusalem. Mao kini kitabuan. Ang verse 7. Verse 8, nang sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahanda ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, mga Israelitas. Wada-wada si Jesus. Amen? Verse 9, magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. So, ang verse 9, sa ato na kini. Grace period. Verse 10, at nagsilabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga ulipon ni ini, mao ang mga magwawali. Praise God. Hallelujah. Gadiin, way gipili. Daotan ka o maayo, basta imbitahan ka. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sa verse 11, kay napuno naman rin sa verse 10, so, gikawali na sa tanang kanasuran ng mga hintil ang Ebanghelyo, napuno na. Mao man na nakasulat diri. Sa verse 11, dapat pagpasok ng hari. Ana? Napuno naman. Kaya mo, may tuyo sa hari nga puno yun. Amen? Amen. Sa diyan napuno na, sa lusagol, daotan o maayo. Di ba napuno?
Pero ano ka klase ng tao dito? Kaya napuno, masasama at mabubuti. Mo bitaw dunay pili jud nga hitabo. Amen? Sa verse 11, datapot pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Humana ang grasya ni ini. Ning abot ang hari para tan-awon ug kinsa man tong mga bisita nga naimbitahan. Kaya sa ilang nasod ngadto sa banda sa Middle East, lain ang ilang kinaiya sa pagkasal. Sila may muhatag og sinina sa mga imbitado. Panalitan, mo imbitar sila mga usa ka gatos, doon nag-ihatag nga sinina nga isulot para musulod ka, muapil ka sa kasalan o sa kumbira nga gibuhat. Pero pag abot sa hari, kaya nakakita mo si usa ka tao nga wa magsulod og business sa kasal. Kumanang grasya niya ni. Ni abot ang hari. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin ay doon nakita niya ang isang tao na hindi naramta ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagay, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. So nasuko ang hari. Yung sa man yung pagsuod ng higala nga maka magbisti o bisti sa kasal. Diin ka man mag-agi. So nagsugo siya sa gapusa ninyo. Labay na to, why apil lagri? Mauna ni panahon sa rapture ang pagpili. Mo ka na ang niyong ganyan. O sa ribot pasabot ini, panahon sa rapture. Hallelujah. Ang tuyog tumong sa fivefold, punon yun ang kumbira sa kasal. O sa way gipili, basta mo kuyog, dautan ka o dili, kuyog. Diba? Mo manay gusto sa mga magwawali karon, diba? Mamugos lagi, mamugos. Tirigot, sa kausa lang. O tambok lang kausa lang. Muna nga pagkahuman sa grasya, kaya napuno naman, human ang grasya, may abot ang hari. So, kaya may hari ni nakita niya o sa katao mag-business kasal. At dili ko hindi na. O ka, di ka man mag-agi. Kaya ang mga imbitado, o sa nakapultahan ng agian. O dito sa pultahan, nag-atang to sa katao para ihatag ang business sa kasal. Hindi may nakasuod nga mag-business kasal. Di ba siya mag-agi? Asing sa bintana. Hallelujah. Mau ka na nga, sa dili pa rapture, doon nagay pagpili, pag-ani. Hallelujah. Amen? Karon kung ang pag-ani, mo man kining pagpili, unya sa pag-ani, mugamit ka man og sipol o kayog. Ug ang kayog o sipol, nagsimbolo kini sa pulong sa Dios. Ug ang mga mangangani, nagsimbolo kini sa mga sulugoon sa Dios. Dili kani fivefold ministry. Lahi kini siya buluhaton ang pag-ani. Pagpili. Hallelujah. O pag-ila, kung kinsa may wa magsulot og bisti sa kasal. So sa bisti sa kasal ini. Tapos tanaw ni. Sa Roma 8:9. Hallelujah. Roma 8:9, nag-ingon si Pablo, datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So ang ilhon ra nga iya ni Kristo, katong dunay Espiritu ni Kristo. Amen? Amen? Yes. Mura ang ilhon.
Hallelujah. Mao ka nga dito sa kumbira sa kasal, dito'y nakasuod nga wa man magbisti ug bistis kasal. Kaya ang bistis sa kasal mao kini ang Espiritu Santo. Hallelujah. Nga ang binuhatan ani sama diyo sa binuhatan ni Jesus. So mga pagkita sa Pinadayag chapter 19. Bahin niya kung kini sa bisti sa kasal. Hallelujah. Diri gitin aw diri. Atong sugdan diri sa bersikulo sa kapitulo 19 bersikulo 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magagalak at tayo'y magsasayang mainam at sa'y ating lulhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Amen. Hallelujah. At sa kanyang ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na mga gawa ng mga banal. So, ang business sa kasal, lino kini. Sa English, fine linen. Ug ang fine linen, mao ang mga matarong nga buhat sa mga banal. Hallelujah. Ang business sa kasal, nga gitawag og sa English, fine linen, mao di ay ang mga matarong nga mga binuhatan sa mga banal. Hallelujah. Busa sa rapture, dili mubalik si Kristo samtang ang ato mga binuhatan dili pa kini mahisigo sa katarungan sa Dios. Amen. Mao kana nga nag-ingon ang libro sa mga buhat sa chapter 3 verse 19 tanaw nato. Ingon si Pedro Dre, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Sa mga buhat na, chapter 3 verse 19. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. 20. At upang kanyang subuin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos at magitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa nung una. So si Kristo kuno magpabiling dito sa langit hangtod nga ikauli hangtod nga ikauli sa dati, sa kaniadto, ang tanan nga mga butang. Dunay isauli o ibalik. Sabi dito sa verse 21, akong usbong pagbasa ang verse 21, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. So si Kristo dili manaog mintras dili pa ikabalik ang mga butang kaniadto nga nawala. So, kung sa man yung mga butang nga nawala, ug kinsa may nawad-an, nga di man mubalik si Kristo, ug dili kini ikabalik, gini mga nawa, nga mga butang, kinsa may nawad-an, ang mga magtotoo. Nawad-an. Dunay nawa sa mga magtotoo. Kinang nga ikabalik. Kag dili ikabalik, nga mahisama kaniadto, dili mo balik si Jesus. Munay nasulat diya. So, unsa may nangawa ug kinsay nawad-an? Ang iglesia mo'y nawad-an. Ug ang nawa nini, ang himaya sa iglesia nawala. Amen?
Kay atong tan-aw sa sinugdan ang iglesia gamhanan sa iglesia sa Episo. Amen? Sa hinahinay sa dagan sa mga panahon na wala kadto. Galiman ka na nila Pablo na muagi lang sa maagian sa anino nila Pedro ni Pablo katong mga masakiton mga ayo. Amen? Mga masakiton diha nga nagpundok hiagyan guys anino ni Pedro o si Pablo, mga ayo sila. Karon nawa man to. So kinay kabalik kadto. Amen? Nawa sa iglesia, doon ay nawa. O kana nga sa English ug akong basahon, yun whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Restitution of all things. Hallelujah. So ang meaning sa restitution nag-ingon diri the restoration of something lost or stolen to its proper owner. Doon ay nawala sa iglesia. Ang mga butang nga diin na atong makita sa libro sa mga buhat sa diha sa iglesia sa Piso, nawa kadto. Ha? Nawa. Sa panahon ni Pedro, dahil man nagtiayon nga nagbaligya og yuta, si Sapira, niya si Pedro, o nag-ingon ang bana nga atong tan-awon rin sa mga buhat. Chapter 5. Ingon si Pedro, Ananias, maura ba gini ang halin sa imong yuta? Ingon si Ananias, maura yun na, apostol. Pero, namakak si Ananias. Namatay siya. Namatay. Unya, wala kalibutan ang babae nga si Sapira nga namatay na din ang bana nga naguna sa iya nga to kang Pedro nga nagreport nga mao ra gini halin sa among yuta. Kay gilubong man dayon si Pedro. Pag-abot sa babae, aton lang basahon gud sa mga buhat chapter 5. Parita masayop. Verse 1, datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy na natili iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. Namakaklang si Ananias, wa itog ang tinuod nga halin, namatay sa atubangan ni Apostol Pedro. Kaya Pedro, wa ka maglilong sa tao kundi sa Diyos. Wa ka mamakak sa tao kundi sa Diyos. Pagkataod-taod ang babae ning abot, way kalibutan, patay na ang bana. Maugi hapon ang nahitabo, kay namakak manggihapon. So kanang himayaan nga ana sa mga apostol, nawa kini. Amen? Nawa kini sa hinay-hinay. Ug kadtong mga butang nawa mao kanay gihuwat-huwat sa Ginoo nga makabalik na rin kanato. Amen. Amen? Yes. Hallelujah. Restitution of all things, that's something lost. Dunay nawa nga mga butang sa iglesia nga kinahanglan ikabalik. Usa pa manaog si Kristo. Sa latod nga pagkasulti, atong tan-awon sa sinugdanan ang iglesia ni Kristo gamhanan. Amen? Amen. Gamhanan. Pero karon ang iglesia karon asa man ang gahom. Motoy huwat-huwaton nga ikaulit. Amen? Amen. Praise God.
Busa, inigbalik ni Kristo ang iglesia niya nga iyang abtan para kuhaon gamhanan. Amen? Maulang giingon ni Brother Branham, samtang si Kristo nagtikadool, ang iglesia mahimong super church, powerful church, powerful race. Samtang nagkadool si Kristo. Amen? Gamhanan ang iglesia ni Jesus nga iyang abtan. Dili luyhom. Dili magsalig sa parbalkya. Hallelujah. Puno sa pagtuo, puno sa gugma ang iglesia na iyang balikan. Ug kana wa pa na diri kanato. Amen. Busa ko mangita tag rapture, kaingon ta nga adili pa. Kay mo palit pa tag tambal dito sa parmakya ba na o unsa man na niya. Amen. Laliban ka na namakak lang si Sapira sa Ananias, nangamatay sa tubangan ni Pedro. Ug kato mga butanga ibalik adto usa si Kristo mo abot. Ingon ni anak mga kaigsunan. Hallelujah. So doon na pa ko ipakita yung pasumbingay sa sinulat ni San Lucas Kapitulo 14, maugyapon ang kahulugan. Ingon dire. Sa versikulo 16, Lucas Kapitulo 14, versikulo 16. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. At silang lahat ay parang iisa, ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipagpaumanhin mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal. At kaya nga hindi ako makakaparoon. So ang tanang nag-imbitahan, puro na malibab. Amen? Amen. Hallelujah. Ug ang imbitasyon, Ebanghelyo. Hallelujah. Verse 21, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumuroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot sa mga hintil na kini ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. Mga tao ngaway kwenta. Di ba? Kita ni. Watay kwenta mga hintil nga mga kasalanan. Amen? Nga nabulit sa sala. Nga dili angayan. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, at gayon may maluwag pa. So kulang pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo, pugsa sila. Pilitin mo sila magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan, Israelitas, ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Kita niyo? So ang fivefold ministry, mamugos ngayon, kini. Hallelujah. Mamugos kini. O sanay buot ipasabot ini. Hallelujah. Mga kaigsunan ko, siguro sa nakabati ganiya sa wali, tinaw na, ug unsay buot pasabot ini. Nga dunay buluhaton, nga dili buluhaton, dunay buluhaton, inig kahuman sa buluhaton sa fivefold ministry. Hallelujah. Karon mo, ngadto ko sa laing bahin, sa libro sa Pinadayag,
Kapitulo 5, versikulo 1, nga diin ang atong Dios nga mahan nga nagalingkod sa trono nga dunay giguntan nga basahon. Amen? Yung giingon bitaw nga deed of absolute seal. Kadtong nawala kang Adan, naibalik sa Dios. Amen? Nawala kang Adan, ikuha sa Dios. Karon, atong tan-awon kini. Kaya po kita nga ang Apokalipsis o pinadayag ay book of symbols. Amen? Hallelujah. Iyon siya diri sa versikulo 1, at nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at labas, at tinatakang mahigpit ng 7 tatak, at nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sino karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Sunungutanan na to. Versikulo 3, at sa langit o sa ibabaw man ng lupa at sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Nag-uol Jesuan. Kaya nakahibaw siya, unsa tong klasiha sa libro. Amen. Libro sa katubusan. Book of Redemption. Amen? Hallelujah. So, versikulo 5, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David, at nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Sa 6, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na waring patay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Hallelujah. At si lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. So, mabalik ko diri sa versikulo 6, ang kordero kuno adunay 7 sungay o 7 mata. So, simbolo. Amen? So, kining kordero nga dunay 7 sungay o 7 mata, kinsa man kaning kordero ha? Wa na ilain. Si Jesus Kristo. Amen? Karon, kay mga simbolo man ni doon naman ni kahulugan kining 7 mata o 7 sungay. Unsa may kahulugan ini? Doon na ni dakong labot kanato. So, unsa may gamit sa sungay sa hayop para dipinsaan na yung kaugalingon. Amen? Para gamiton sa pakig-away. O ang mata, siyempre dako kung gamit. Para makita niya ang nasa yang palibot. Amen? So, unsa may sabot ini 7 sungay o 7 mata? Mga kaisunan ko, si Kristo maning korderoha. Amen? At iba ni, dili pwedeng buwagon ang ulo ang lawas. Si Kristo ang ulo, kita ang mga sangkap sa iyang lawas. Amen? Hallelujah. Karon, ang kordero ini kahimog so ana, ang sungay ba mutungha na yon? Dili, mo edad-edad dosa, di ba? Edad-edad dosa o sa tukig sungay. Pero ang mata na ana. Ini kahimog so, di pa kayo makakita ba? Pero na ana. Hallelujah. O sa may sabot ini mga mata.
mga mensahero kini sa kapanahunan. O sa may sabot ini pito kasungay. Nga diin mutungha man ni og idad-idara na ang kordero. O kining sungay ang gamit ini para depinsaan ang iyang kaugalingon sa pakig-away. Tanda natin doon ay squeezing time. Amen? Amen. O sa may gamit niya na. Kinsabay muatubang dito sa squeezing time para pangunahan ng iglesia. Kinsa. Di ba ni humana ang buluhaton sa fivefold ministry? Kinsay muatubang ni anang panggigipit sa ato. Kay lusod-lisod man kita. Amen? Amen. Wanay lain. 7 thunders. Sila mao ang gamiton sa Dios para moatubang didto. Nakuha niyo mga kaigsunan? Kay sudan mangha kini sa squeezing time. Di ba? Mao bitaw nga kana ang pito ka dalugdog importante na kanato. Kay sila mo'y mag-una sa showdown. Nakuha niyo mga kaigsunan? Muna sabot ang pitong sungay o pitong mata sa kordero. Mao bitaw nga ang 7 thunders importante kanato. Kay guwara sila, dili ta kasugakod anak nila. Dili ta kasugakod. Og way manguna kanato. Way manguna. Kinahanglan nagay manguna sa mga magtuto sa Dios. Kay mao kana ang programa sa Dios ang iyang mga anak do nagay manguna. Amen? Sama gud sa panahon ni Moses, sa diyan namatay si Moses, gipuli dayon si Joshua, gipuli dayon sa Dios. Amen? Amen. Kay dili pwede. Ingon si Moses nga maghalal ka ng isang tao para mo'y mamuno sa kanila. Kay dili ka maghalal para silang mga karniro nga magkatag-katag na lang. Amen? Kinahanglan nga doon nagay manguna sa katawhan sa Dios. Dining panahon na ang nanguna sa katawhan sa Dios, fivefold ministry. Amen? Amen. Pero ini kahuman ni ini, mahingpit na gaya mga magtuto, ilalom sa ilang ministry, munong na sila. Kaya doon ay laing ministry mo abot, wala ito'y grasya. Amen. Mao kining pito kasungay, butong ha kini, o mag-idad-idara na ang kordero. So mga pila ka katoy ko sa tugig sungay ang kordero. Mayroon tayong 7 church ages. Amen? Di ba nga, 7 thunders, mulutaw, human ang 7 church ages. Kanus mulutaw ang 7 thunders. Kung guwang na ang iglesia, hingpit na. Amen? May edad na. 7 years old na siya. 7 church ages. Awan nyo mga kaigsunan? Amot og nakatch-up ba ninyo na? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Dili ta angay mabalaka sa squeezing time. Kana lisod-lisoron ta. May pito ka dalugdog. Amen. Praise God. Hallelujah. Powerful ministry. Speak the word into existence. Anhadya mulutaw ang tulo kabira. Kanang ingon nga third full ministry. Unang batak, healing. Ikaduhang batak, prophecy and discernment. Ikatulo, speak the word. Ana diha mulutaw kanang ministry ha, ni anang pito. Paano? Naigingon ni Berbanham, tulo ka, batak. Ha? Trifold ministry. Sa panahon ni Jesus Kristo, yung Abraham, ang ministry ni Jesus Kristo, 80% healing.
Ang tuyo ini tumong sa healing para dugukon si Kristo sa mga tao. Kay ug naay mga masakiton nga grabe na kay mga ayo sila kalit, mudugok ng mga tao. Amen? Inigdugok sa mga tao, mubuhi daw sa mensahe. Pero usahay kadaghanan mga pasundingan. Ako niya? Ang ministry ni Jesus, gibahin sa tulo. Healing and prophecy, discernment of the Spirit, speak the word. Ana diya manong nga, nining ulahi mga adlaw, kung ang pito kadalugog magsugod sa ilang ministry. Gamhanan ang nubya nining ulahi mga adlaw, o sila ang mag-una kanato. Aron mo matubang ni anang mga giingon sa atong igsuon ganiha. Oh. Dili tangay mabalangka kay kompleto. Gikumpleto na kita sa Dios. Amen? Amen. Praise Hallelujah. Gikumpleto. Pasagdan ra ba dai tangaw tay mahimo na nila dili oy. Praise Na ang Biblia tinaw na mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Mao kada nga kita karon ang Bible ministry naningkamot gayon nga mahimpit ang iglesia. Pero naamay nagsamok-samok. Naidagan nagsamok-samok. Naay giingon sa atong igsoon nga kawatan nga mga magwawali. Kawatan ug tulisan. Ang pulong sa Dios kawaton, alisdan og laing pulong. Imbes nga usa ra gyud tinuod nga Dios, himuon man hinuon, duha na hinuon ang Dios. Nga tinuod. Kawat ra ba na? Kawat. Kawat na. Yakin sa may gamiton ni Satanas para kawaton ang pulong sa Dios nga naa kanimo. Mugamit na sa tao. Sama sa karaang panahon. Panahon ni Propeta Jeremias. Kapitulo 23, versikulo 30. Tanaw na ito kung saan pagkawat. Yan ang mga kawatan ng mga propita. Kaya ilang magkawaton ang pulong sa Diyos. Grabe niya sa tanas. Pulong, kawaton. Tanaw na ito. Ingon dire sa Jeremias chapter 23 verse 30. Kaya't narito ako'y laban sa mga propita, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking salita sa kanyang kapwa. So, kinsa man yung mga propita nga, mga kawatan, mga mini nga mga propita. Gikawat ang pulong sa Dios dito sa mga tao, dialis daglain. Mausap kini karon, gipangawat ang mga pulong sa Dios nga gibatunan sa mga anak sa Dios. Himuon nga ang kalagi patay. Kawat man na, kalagi patay. Kawat na. Ang anak mo ang amahan, kawat niya ko na. Wanis, teaching sa gadid, kawat na. Amen? So, kinahangtanan ikabalik gayod ka na sa iglesia. Amen? Kanang tinuod o lunsay gayod na pagpanudlo, ikabalik, ibalik, kay dili ikabalik ang lunsay nga pulong sa Diyos ngadto sa nubya, dili makabalik ang himaya sa Diyos ngadto sa iglesia. Di man nga nawad-an ta sa himaya sa Dios. Kay gisulod kita sa espiritu sa Nicolaita og Balaamisin. Amen. Mabito tong ingon si Apostol Pablo sa iyang panahon, ingon siya dire sa libro sa mga buhat kapitulo 20, ingon siya dire. Versikulo 28. Libro sa mga buhat, kapitulo 20, versikulo 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko, kung mamatay na siya, ay magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong
mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Saahin ay musod sa iglesia. Ya kawatan din dako. Mauna yung gigon ni Pablo. Diba? Ito, lugod kabutang ang tuyo ni Satanas pag-aris kalibutan. Mupatay, mangawat, mupatay, o mangguba. Buhay sa ilo, anak. Nasod, gubo niya, pamilya, gubo niya, relasyon, mga magtotoo, gubo niya hapong relasyon, maugin na yung tuyo. Busa yung Pablo, bantayin ninyo. Bantayin ninyo ang inyong ginumala. Amen? Hallelujah. So nawad-an sa himaya ang iglesia. Kinahi ikabalik kini, pinaagi sa pagpangwali sa fivefold ministry. Aron mahingpit ang iglesia. Andamon sa usa ka pangalagad sa Dios ug lig-unon ang lawas ni Kristo. Hallelujah. Mo kanang importante ang purong awali sa pulong sa Dios. Karon daghan nag-ingon nga wa nay lain pang ministry mulutaw. Kaya doon na pa'y ministry nga mulutaw na ay gamiton sa Dios. Naaman, na may ministry. Sumanga sa ang gikaingon ninyo ganiha, si Brother Branham patay na ug naghuwat-huwat siya sa huling pakakak. The last trump. Amen? Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga sa isang kisap mata, ang mga patay, mga bubuhay. Hallelujah. Atong balikan ang atong gisugdan kanya sa Marcos, nga inig kahinog gayud sa bunga, gigamit sa pinulungang English, gigamit nga inig kahinog na sa bunga immediately. Ani dayon. Diha. Anihon dayon. Di ba? Ma'am, nebot pasabot sa immediately. Diha dayon. Ayaw nagdugayan. Ani dayon. Hallelujah. Kay mahinog na ang bunga sa mga magtotoo, naanakan niya ang himaya sa Diyos, nakabalik na. Ang iyang mga binuhatan, sama na kang Kristo. Amen. Amen? Amen. Hinog na ang mga buhat sa mga balaan. Kaya nag-ingon si Kristo sa Juan 14:12, sapagkat tinuod, sikin sa mga tumutuo ka nako, pagabuhaton niya ang mga butang akong gibuhat, og labaw pa niini kay ako moadto sa amahan. Amen. Amen? Makita nyo? The same power, the same ministry, the same life, the same spirit. Hallelujah. So, dili kayo mubalik si Kristo, mintras ang ato mga binuhatan, dili pahinog. Mo bitay yung Pablo, dili ko makasulti na niyo gahi. Kay bisan pagani karon, di pa ninyo kayang sabton. Kamuna apa sa kahimtang nga pagkabata. Kay naamay moingon sa inyo nga, ako kang Pablo, ako ka Apolos. Yan, apay pagkabahin-bahin, panaglantugi. Inggit, kasina, napa. Yung si Pablo, di ko makawali ninyo gahi-gahi. Diba? Sa unang Korinto, chapter 3. So, kinamawagtang ka na tanan. Nga, musang ko yun sa pagkahamtong ang mga magtotoo. Hallelujah. O ka na nga, maniguro kita mga kaigsuunan nga makaabot kita sa pagkahamtong. Nga atong mga panghuna-huna, pagpanulti, pagbati, ilang hamtong na yun. Oo. Ang usa ka magtotoo nga hamtong, dili na siya manluod. Dili sa putong, dili lamot, diba? Puno siya sa gugma. Amen? Yung si Pablo, ang gugma di ginamagkuwang. Kaya ang tao nga nagbaton og gugma sa Dios, dili siya makaako pagbuhat og daotan sa iyang isig katao. Amen?
ug ang hingpit nga gugma nagpapalayas ng takot. Oh. Ang hingpit kuno, ang sakdal na pag-ibig nagpapalayas ng takot. Hallelujah. So, kinahanglan nga ano, diya dili mahadlok. Bisag unsay may tabo. Amen? Kung hamtong ka na sa espiritu, dili ka na mahadlok. O, bitaw ka na panahon sa Dark Ages, bisang pag tigapuson sila sa puno as kahoy, sila bang buhi, di gina mo sibog. Hamtong naman to. Amen? Bisang pag panitang buhi, di gyapon mo sibog. Pikason nga buhi, di gyapon mo sibog. Panitan ng mga lapalapa, palakton, di gyapon mo sibog. Mukhang tayo noon. Amen? Hingpit naman ang ilang gugma. Wala to'y pukahadlok. Sa pagod itong tulo ka, higala ni Daniel, di ba? Bisag itambog minimo mangyari yan ang pugon nga gidubli ni mo pito ka dubli. Adi, yun mo simba na yung larawan. Ay! Di kayo mo simba. Asing itambog na! Di, mali mo simba din ang ako. Surtok ay nagdako sa ako. Tambog. Unang tambog, katong nagtambog manoy na sunog. So, ikadwa, tambog. Tambog yun. Ang tulo. Tanaw-usap. Uy, mangyari, upat man to sila. Tulo naman to atong tambog mangyari. Mangyari. Hay, bata na na. Uy, uto, day no. Uy, wala ba sila mga sunog? Alala, pangat ka po rin. Nag-convert ba yan ang hari? Diba? Convert. Tungod sa kaisog at tulo, wagi mo sibog. Ha? 5 ka na itambog ka sa horno nga painit o 7 ka doble. Unya, makahimo ka tala. Mabitaw ka na nga, ang 7 thunders, importante kayo. Inang ano, di guys sila mulitaw, nga atong pagtuo, di yun sa maglisod. Maglisod. Akong babawang kung akong giingon gani ha, buntag. Sa third seal, paragraph 183. Hallelujah. God. Nag-ingon dali. Kaya ta magdali-dali kay di niyo makatantan ng mga tog. Sa third seal, paragraph 183. Kung naamoy ko diha, tanawa ninyong palihog. Ayun, Brother Branham. Doon ay nangutana ka, Brother Branham, akong sugdan sa paragraph 182. Now, that's what the reason today. That the revivals that we're supposed to have, we have denominational revivals. We have not had a real stirring. No. Don't think we got revivals. We have not. Oh, they got millions and millions and millions of church members. But not a revival nowhere. No. The bride has not had a revival yet. See? There's been no revival there. No manifestation of God to stir the bride yet. See? We're looking for it now. It will take those 7 unknown thunders back there to wake her up again. Para magkaroon ng revival ang nubya, nang inahanglantan ni Adtong, 7 ka mga dalugdog nga wa pa hiilhi. Kay sila mo'y managpamuhat sa mga dagkong butang sa Diyos. Kay sila mo'y magunit ni ining giingon nga, thus saith the Lord. Amen. Karon kung sila ang magunit ni thus saith the Lord, sino man ito sila? Kanino natin marinig ang thus saith the Lord? Di ba sa mga propeta? Amen. Ang ato nato katong
kuha ni Brother Branham nga tituluhan og pick up your pen and write. Adi na ang Espiritu Santo nakisulti kaniya. Ingon dere. Kung doon na mo'y datibol dyan, i-type ninyo ang the harmony between the Father and the Son. Hallelujah. Ingon dere. Sa Pergamian Church Age yan. Pergamian Church Age. Ingon dere. Ang Espiritu Santo kang Brother Branham. Masahon na ako ha. Ingon ni Brother Branham, one night, as I was seeking the Lord, the Holy Spirit told me to pick up my pen and write. As I grabbed the pen to write, His Spirit gave me a message for the church. I want to bring it to you. It has to do with the Word and the bride. Here is what I am trying to say to you. The law of reproduction is that each species brings forth after its own kind. Genesis 1:11 yan. Amen? And God said, let the earth bring forth grass, and the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Whatever life was in the seed came forth in a plant, and thence into fruit. The very same law applies to the church now. Whatever seed started, the church will come forth and be like the original seed, because it is the same seed. In these last days, the true bride church of Christ will come to the headstone, and she will be the super church, a super race, a sinner's hymn. They in the bride will be so much like him that they will even be in his very image. This is in order to be united with Him. They will be one. They will be the very manifestation of the Word of the living God. So ang nubya kuno makita na kanila ang manifestation sa buhi nga Dios. Samtang si Kristo nagtikadool na. Hallelujah. Usa ka gamhanang iglesia. Hallelujah. How? Tingon siya dere. The members of the virgin bride will love him, and they will have his potential. For he is their head, and all power belongs to him. So, tanang kanong gahom, anak ang Kristo. They are subject to him, and the members of our bodies are subject to our heads. Notice the harmony of the Father and the Son. Jesus never did anything until it was first shown him by the Father. John 5:19. So sa Juan 5:19, ingon si Jesus, wa ako'y mahimo sa akong kaugalingon, kundi unsa iyang ipakita kari kanako, mausab ang akong pagabuhaton. Amen. Amen? Wa ko na buhaton nga lain si Kristo kung way ipakita nga man ngadto kaniya. This harmony is now to exist between the groom and his bride. He shows her his word of life. She received it. She never doubt it. Therefore, nothing can harm her. Why maka panakit natin sa atin? Not even death, bisan pang kamatayon. For if the seed be planted, the water will raise it up again. Here is the secret of this. The word is in the bride. So, mensahe na sa ato, ang pulong, as it was in Mary. Sama usab kang Maria.
The bride has the mind of Christ, for she knows what He wants done with the word. She performs, ang nobya, ang bride, she performs the command of the word in His name, for she has the seat the Lord. Pagabuhaton kuno sa nobya, suma sa sugo ni Kristo. She performs the command of the word in His name, for she has the seat the Lord. Then the word is quickened by the Spirit, and it comes to pass. Like a seed that is planted and watered, it comes to full harvest, serving its purpose. Hallelujah. So English man ito mga kaigsoon, pasensya na po mo. Pasensya na po. Pareho butag, mura o maglisod sa kupag hubad dere. Bisan to dili mahubad, pero nasabtan yun to ninyo. Nga ang nobya kuno, ingon sa she performs the command of the word in His name, for she has the seat the Lord. Hallelujah. The member of the virgin bride will love Him, and they will have His potential, for He is their head. Hallelujah. And all power belong to Him. They are subject to Him as the members of our bodies are subject to our head. So, kadto kunong harmony, tali sa amahan ug anak, masubli kini pag-usab. Mahitabo kini pag-usab. Nga din si Jesus kuno, dili mo buhat si Jesus ug way ipakita sa amahan ngadto kaniya. Masubli kini tali kanato ug kang Kristo. Nga kita dili ta mulihok ug way ipakita si Kristo ngani kanato. Kita nyo? Dili mulihok ang nobya ug way giingon nga mao kini ang gisulti sa Dios, sa Ginoo. Dili sila mulihok. So asa man na nato madungog kanang dasit the Lord? Sa propeta lang. Amen? Amen. Mao bitaw kana si Bintandes importante kay kana sila basig mapandol na pud mo nini, musulti lang Dios tinuod. Nara pud na mudawat mo. Kini ako ra ni. Ang pito kadalugdog puro mga propeta. Amen. Brother Beck, ingon ba brother Banhabuan na mulutaw nga mga propeta. Tinuod bitaw na sa 7 church ages. Wala yung mulutaw nga do ka propeta nga magdungan sa usa ka panahon, pero hindi kahuman sa 7 church ages. Doon na may pito nga mga ngani nga ilang ilain. Ilain nila ang maayo o ang daotan ilabay. O bitaw to nag-iyon ko sa inyo ganiha, kinsa may makahimo ni ana, unsa man gasaha ang ihatag sa Diyos para mahimo ng buluhaton nga isipare. Siyempre, propeta gina. Amen? Sa Israel, doon ay duha ka propeta pagkahuman sa rapture. Dungan nito. Amen? Sa ato, dili ba pwede o mahuman na ang grasya? Pwede, 7 thunders. Tinaw na nga sila mga propeta. Kaya sila ang mga ngani. Amen? Lisod ba yan yung pag-ani og tao? Mas masayop ka. Kamayon ka, kini si brother o ka sister, gibir mag-sister, sigurado ginaanak si Diyos, diri ka. Yawa ka kaila ka, dili di ay anak sa Diyos. Diba? Scaffolding na di ay sa iglesia. Bawa na scaffolding, magtukod mong building na scaffolding. Musagang-sagang, di ba? Ini ka mag-building, waon ta na scaffolding. Lami ni balaya day, building nga day. Hawa naman. Amen? Dahil mga scaffolding sa iglesia. Magsagang-sagang. Dahil mga scaffolding. Kuhaw na ta ng scaffolding sa balay sa Diyos. Kaya kita ang balay sa Diyos. Amen?
Inikakuha ng mga scaffolding, tinaw na ka, wapo mo ng building nga day. Ha? Why sabok ko? Hapsay. Ha? Na yung mga scaffolding sa balay sa Diyos. Kaya ang literal, tipo sa spiritual. Amen? Yan na bakit yung building na magtukuron, nagdako-dako, daghan kayo nag-scaffolding. Ha? Sa silong lang, pero tinaghaan na, no? Scaffolding. Siyempre, mahawa ng building, di din mo magtangon ng mga scaffolding. Kung ginani mo. Kaya makita ang kaanyag sa building nga gitukod. Amen? Mao ka na ang himaya sa Diyos, makita na kung mapili na. Amen? Wa na'y sagol. Wa na'y sagol. Kung itong ang pasumbingan sa Ginoo, bahin sa rapture, ng utara mga alagan, di man na Ginoo. Ingon na, si Ginoo, ang akong gikaingon kanyo, gikaingon ko sa tanan, ug haing gali itong lawas, ato usab magkakatapok ang mga agila. Kita? Hallelujah. Na ay gathering together. Hallelujah. Mao bitaw tong Yes Pablo nga ang pag-ani sa Ginoo dili na mahitabo kung wa usab o kung dili mahitabo sa ang pagtalikod sa pagtuo sa kadaghanan. Amen. So pagtalikod sa pagtuo sa kadaghanan. So sila mga magtotoo. Pero wa makaanto sa squeezing time, nimbiya sila. Amen. So kung nimbiya sila sa pagtuo, asa man sila padulong. Sige na lang, magpamibro na lang bidiha. Karon akong pamilya dili magutom. Ako yung akong sabot. Ya, sila na tumiyon kada si brother, sister. Kauban na lang ko nito. Ha? Sila may mutudlo, kada kauban na. Tagalog pa, ipagkakanulo ka na. Amen? Sa dati mong mga kasama. Pagkakanulo ka na. Espiritu ni Judas, mutungha na po. Sila mo'y mutudlo. Tuwara dito ay nagpilusip, nagtago-tago. Dili, na magpamimbro. Ha? Ya, mau puno sila nubya ni Kristo. Sumbong to dito. Kaya naaman. O, wayo? Naa. Siyempre. Ingon na. Usa pa mabalik si Kristo, sa dili pa mabalik si Kristo, doon nagi pagpamiya sa kadaghanan sa pagtuo. Kay dili sila kaagwanta sa paglisod-lisod kanang squeezing time nga giingon. Amen? Karon mo tanan ko yung mga kaigsuonan. Ang sili, Tagalog pa, siling labuyo, hang na ba na? Pero kanang iyang hang, dili na mo gawas, o dili na mo pugod. O sa agila, kay haron mo ang iyang hang. Mausap ang nobya, o dili gani na i-squeeze, pigaon, lisod-lisoron, dili mo gawas ang gahom. Kita niyo mga kagsunan? Praise God. Hallelujah! Kung lisod-lisoron na ganita, pigaon na ganita, pugso na ganita, mutungha ang pito kadalugdong. Kay si Jesus manaog na aron sugoon ang 7 thunders. Amen. Mungog na si Jesus murag leon kusog. Nigngog niya na, musulti sa ilang mga tigog ang pito kadalugdong. Nga isuwat unta ni Juan, pero ay isuwatuan. Lilong rin eh. Di ba panahon? Taliw. 7 thunders uttered their voices. Pag sinabing their, ay 7, sa 7 na lang. More than one. Amen? Their voices pa. O de 7. More than one. Plural. O, ito nag-iwo sa inyo. Ang kalibutan, gibahin sa 7 ka kontinente. Aksidente ba? Dili. Doon ay katuyuan sa tagsa-tagsa ka kontinente. Hallelujah. Mabitaw ka na ingon si San Lucas,
suwat ni San Lucas, na si Jesus nag-ingon, nga to adlaw ili ka dayag na sa anak sa tao, siya nga to sa bubunga siyang balayan, naging kanaog. Siya dito nga to sa bukid, ay naging kanaog, hinumdumi ang asawa ni Lot. Ha? Dinalian nga mensahe ka to. Doon ay mensahe. Ayan, nagliglingi pa. Kung sa instruction, sunod na lang. Ingon si Brother Branham, 7 thunders, sila kuno ang mag-instruction sa bride how to prepare for the great translation of faith. Amen. Praise God. Hallelujah. Kita niyo na? Yang maingon na sila nga, human naman pito ka dalugdog. Napangutan ni mo, unsa man na pito ka dalugdog? Ngayon na, pito kasilyo. Oh, pito kasilyo. Si Brother Branham gani, nag-iyon nga, dili na ko mahimo ang pag-interpret sa ilang giingon. Ha? Si Brother Branham. Sa panahon ni Brother Branham, ang pito kasilyo, giablihan gayon. Abli. Pero doon kayo nag-iablihan sa langit. Amen? Amen. Pagsaka ni Kristo, buha dahil siya dito. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero ipadayag din sa yuta, 1963. Amen? Si Kristo, may nag-abli ito. Ito kadalugdog 7 seals, layo na kayo na. Ibutang tala, pito kasilyo, mauna to ang 7 thunders. Nanaog na din si Jesus. 1963. Daang gamay nga bukhag nga libro. Nanaog na di. Nahabilin na itani. Nagkuha niyong sabot? Ay nga naman tuyo pagkanaog. Kita na ba? Nanaog siya kay humana ang mediatorial works. Amen? Humana. Si Satanas, wala rito. Kay si Satanas, baya magsigsumbong sa atong mga binuhatan. Nanawa yung anak ko, yung ka nga, ato siya, yung mutong anak, na, nagsigkasao. Magsig-TikTok maghapon. Sumbong. Saya ka na ako na. Sukad pa na ganyang buntag. Sige TikTok. Well, sumbong na. Ana, ba na sa Biblia? Apocalypse chapter 12. Sumbong. Mayon na si Kristo. Amahan, di ba? Iran ko na ba ng dugo na ako? Kumana na. Amen? Ang Diyos ang judge. Si Kristo ang attorney na to. Din sa yuta, doon na kay kaso. Kung ang judge, sabi ng Tagalog, kung ang judge kampi mo at ang attorney kampi mo, kung sa may kasuhan na, awa, absuelto lang kaso. Kaya ang judge, kampi naman mo. Kung ang attorney. Mabutay si Pablo, Roma 8. Kasi mula pasta, may kurpi ba? Ingna lang kunin nyo, ha? Di ko masako. Hallelujah. Karon, iwan si Pablo dire, Roma 8. 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sa magbuntagay, pag sa kanaog siya na sumbong ng sumbong mo, sige lang TikTok, wala na naman ito. Kampi manan mo Diyos. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hallelujah. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Hallelujah. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.
Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay. We are more than conqueror. Amen. Tungod kang Kristo nga nahigugma ka nato. Labaw pa tang mananaog ni ani. Labaw pa. Ha? Si Alexander the Great, conqueror to. Halos tibok kalibutan, wala mo sukol kaniya. Busa tungod siyang kagool, nagsige na naghubog-hubog. Kaya wala may musukol, nagbuol siya. So sige, inom-inom hantod nagkasakit o namatay. Mananakop siya. Kanunay siya mo daog sa gubat. Pero namatay. Pero kita, we are more than conqueror. Amen? Tungod kang Jesus Kristo nga nahigugma ka nato. Karon ang paghigugma sa Dios ngari ka nato, mabago ba dahil? Hindi. Hallelujah. So mga kaigsunan ko, siguro ego na siguro na. At iman ang kordero, doon ay pitong sungay o pitong mata. Nga tipo kini sa 7 messengers of the 7 church ages, ug ang pito ka sungay tipo kini sa 7 thunders. Nga mao ang gamiton sa Dios aron moatubang sa paglisod-lisod nga rin kanato. Showdown. Bride versus denomination. Ha? Kanang World Council of Churches. Amen? Sa kadakong denomination na. Ecumenical movement. Mabita na mo gamit sila og sinsya, parmakya, kaya haron yun nga mo surrender ka yun. Kaya lusod-lisod kag dili ka mo dawat sa ilaha. Ha? Mabita na nga nag-imbento sila vaccine, niya ang karga din niya to, mga pino kayo nga mga metal. Amen? Amen. Nga diin, mulusot sa buho sa dagom. Itusok na sa imong lawas. Unya, mukailap dahil to sa imong lawas. Hangtod sa utak. Kaya ang tuyog tumong, kuhaon ang imong tinaw nga pangisip. Aron dili ka na makahuna-huna og tarong. Sayo na lang na nila. Bira-birahon na lang mo kuyog ka na lang kay ang imong pangisip dili naman eksakto. Di ba? Ang imong pagbati lahi na. Dili na pure nga pagbati sa tao. Tungod ni atong metal. Nga daghang kayo nagkatag na sa imong lawas. Busas panahon sa Great Tribulation, motoy dakpon sa satellite, magtago ka dito sa ilawom, ug doon na kay vaccine, bitik yun. Tungod ni atong mga metals nga naa sa imong lawas. Ha? Maditik ka yun. Kung atong isod ganyan nga sa amo, sawas pastor, napugos ko siya pagpabaksin ng babae. Pero ang laki, wah ibaksini kay no, sa bapor nga dito naglinya na para magpabaksin, gisipon man siya dito sa unang sa magtulok. Eh, ade, pwede, gisipon ka. Ayang asawa, kay Mariman, turukan. So, nag-uol. Kung anong nag-uol kasi, baksinan mong kubra. Tuon niya. Diba, magandang baksin nga, daging sakit, daan na. Sa mo lagi. Kung may problema, ay gagawin. Atong ipag-pray. Kanang mga daotay nga nasa imong lawas, tungod na baksin, himo ng vitamins. Alipay siya. Di pa na, raman na. Pag-pray raman na eh. Di ba? Pag-pray. Pero, ako mito, nga, kung ang mga anak sa Diyos mabaksinan Diyos, di mo na makakuan sa ato. Atong kalag ba? Mabita na inyong si Kristo, ayaw ko maghadlok sa mupatay sa inyong lawas. Pero dili kayo magpagpatay sa inyong kalag. Hadlok ka itong mupatay sa inyong lawas o kalag, nga to sa impyerno. Oo. Oh, ilang hugot dito sa pagtuo mga kaigsuunan. Hallelujah. Nini atong panahon para sa ako, no? Kung ako inyong pangutanon, buhi na ba ng 7 kadalugdog? Buhi na na! Pero sila kay bawa nga sila di ay. May bawa nila nga sila di ay ini ka na og ni Jesus. I-commission dayon sila. Katong pag-move ni Jesus sama sa leon, commission kadto pagtawag sa ilaha.
Kay pag-move ni Jesus sama sa leon, nag-response man sila. So matapos sa kanila, kay bao sila nga sila mo gitawag. Sila mo unang magbalita, si Kristo na nandiha. Sila. Mao ka na sa pag-abot ni Kristo, makahibaw gyud kita tungod anak nila. Okay? Di pwede nga di takahibaw nga naana di si Kristo diha, di pa takahibaw. Kita ko ituyo. Pero mugamit lagi siya tao o mga tao. Hallelujah. Hindi ka ba magpatapos, doon ako ibasahon, support seal. Support seal, paragraph 180. Hallelujah. Ingon din Brother Branham. Paragraph 180, support seal. Ingon siya diri. Yan na magdugay magtapusan mga kaigsunan. Kung naamoy kuan diha datibol, inyo na makita diha. Mabasa na ninyo diha. Ingon siya dire. We find out that he gets killed with the sword of the Lord, God's word. Sharp two-edged sword slays him, puts him right down. Wait till them 7 thunders utter their voices to that group. Paghuwat nga sila nga 7 ka mga dalugdog mosulti sa ilang mga tingog ngadto ni anang grupo ha. So ang isulti dahil sa 7 ka dalugdog alang dahil niining grupo ha. Sukit sa batong grupo ha nga sultian niining 7 ka dalugdog. Siyempre ang nobya. To that group who really can take the word of God and hand it there, it will slice and cut, and they can close the heavens, they can shut this or do that, whatever they want to, glory. He'll be slain by the word that proceed from his mouth. Is sharper than a two-edged sword. They could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. Amen. Whatever they say is going to happen. Whatever they say is going to happen because it's the word of God coming from the mouth of God. Yes, amen. God always, it's His word, but He always uses man to work it. Hallelujah. But He always uses man to work it. God could have called for them flies down there in Egypt, but He said, Moses, that's your job. I'll just tell you what to do, and you go, do it. He fully done that. See? He could have chosen the sun to call them. He could cause the moon to call it, or the wind to call it. But He said, Moses, He chooses man. Alright? Pwede man gamiton sa Diyos ang adlaw o ang buwan, pero tao maging ang pilion para gamiton niya. Amen? Hallelujah. Mao ka na nga ang third pole, ang 3 ka batak, ato na nato makita sa 7 thunders. Gamhanan ang mga pulong ang mugawa sa ilang mga baba tungod kay gikan kini sa Dios. O kini lawasa nanginahanglan kini pulong para mahukas. Amen? Dili basta-basta mahukas ang ligiyara. Dunay pulong nga atong mabati. Amen? Para mabuhi kadtong mga patay. Sa diyan sila Lazaro nagkasakit. Ingon ang mga alagad, Ginoo mga tuta, patay dahil Lazaro. O nagkasakit mo dahil Lazaro. Ingon si Jesus, ano ang sagot? Dinhilan mo sa ata. Karon kay namatay naman si Lazaro. Pagkabalita, Ginoo namatay ni Lazaro. At mga tuta kay atong pukaon. Ang gawad dito. Ingon si
Kantong igsoon ni si Marta, Ginoo, kung nadinhi ka unta, di ka mamatay si Lazaro. Eh, Ginoo, Marta, ingnon ko ikaw, kung mutuo ka lang, makita nimo ang gahom sa Dios. Amen? Kung mutuo ka lang, makita nimo ang gahom sa Dios. Usa, yang giingnan niya, paanan yung bato nga gitakog diha sa baba sa lubnganan ni Lazaro. Ningkugong man po si Marta, Ginoo, uy, pat nakadlong patay si Lazaro. Naagdas na. Marta, tuo ka lang, makita nimo ang gahom sa Dios. So tangtanga, pagtangtang, unsay gibuhat sa Ginoo, nisinggit, Lazarus, gawas diha. Dili mabuhi si Lazaro, way tingog, ug way pulong. Amen? Ang patay dili mamangon ug way pulong. Pero kinahanglan dasit the Lord. Amen? O kanang dasit the Lord sa mga propeta na siya. Amen? O bitaw si Moses gihimong Dios kay Paraon, o si Aaron gihimong propeta kang Moses. Kaya mas Moses nga di ko kahimo ana Ginoo kay ako ra ba amang magpanulti yungit. Kung sanay pasangil nasuko na ang Dios. Ayon, kisa may nagbuhat ang imong baba, di ba ako? Kisa may magbuhat sa tao nga mahimong buta, di ba ako? Nang imong igsoon si Aaron nagdanga-danga ug malipay kung makita kaniya. Himuon ko ikaw nga Dios para kang Paraon. Ug si Aaron imong igsoon himuon akong propeta nimo. Kay magkanga-kanga magkakaming istorya. Si Aaron na lang mo istorya dito. Kay maay man to mamulong si Aaron. Manduhi si Aaron ug unsay akong ipabuhat nimo. Silang duha nagkuyog. Si Kristo ug ang mga propeta magkuyog. Amen. Hallelujah. O bitaw ka na iyon sa panagoy, si kinsa siya nga nagpanulti og nahitabo kung wa nako sugoa. Si kinsa man siya nga nagsulti og mahitabo kung wa nako siya sugoa. Kung ato-ato ra kung pulong, way mahitabo. Amen? Pero pulong sa Dios, aw na ang mahitabo. Mao kana nga si Kristo nag-ingon, wa gyud koy pagabuhaton kung wa koy makita o way isugo nga ni kanako. Amen? Mao kana nga ingon ang Ginoo, sige, mula gikan sa inyong tunga-tunga magpulutaw kog usa ka propeta kasama kanimo Moses. Ug ang akong pulong akong ibutang sa iyang baba. Si kinsa magkadto nga dili mo to paningnan ko. So kinsa mga tong propeta di ba si Jesus? So tanang nga gipanulti ni Jesus dili iya sa Dios kadto nga amahan gibutang sa baba ngadto sa tong Ginoo. Amen. Magtapos na ko mga kaigsuonan. Sa mga buhat kapitulo 3. Ingon dire. Versikulo 22. Mga buhat kapitulo 3 versikulo 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain. May tungod ni kang Jesus. Amen? At mangyayari, tingnan nyo 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Delikado. Diyon si Jesus sa mga alagad, ang mituo kaninyo, di sa inyo mituo, kundi kanako. O ang mituo kanako, dili kanako mituo, kundi sa Dios nga nagsugo kanako. Amen? Ang nagsalikway kaninyo, dili kamo ang gisalikway, kundi ako ang gisalikway. Ug ang nagsalikway kanako, dili akong gisalikway, kundi kadtong Ama nga nagsugo kanako. Kita nyo? Busa, sa panahon sa instruction sa Seven Thunders, kaysa makatong dili mo sunod, madaot yun. Pero ako, mituo nga, puro bride na. Yan ang panahon na. Amen? So atong pagpaka ng ginawa ng isuran. Hallelujah. Dimana nga ang simbolo sa kordero, pitong sungay, pitong mga mata.
simbolo sa 7 thunders o 7 church age messengers. Hallelujah. Kaya ang sungay gamiton para dipinsaan ang kaugalingon o batok sa mga kaaway. Amen? So 7 thunders importante gina. Kaya sila mo atubang diha. Glisod-lisod na og pug-o ng nubya. Pero pug-o na muguwa ginon ang kaisog sama sa siling labuyo. Hallelujah. Hang kayo. Labi na siling kulikot. Basta yung down kanyo, marag ulpot Diyos ka ang hang. Grabe. Hallelujah. Praise God. Panindog kita mga kaigsunan. Hallelujah. Oh. Manalangin kita, Amahan nga langit doon, daghang salamat ini kagabion. Adin ang imong mga pulong sa hamubong oras, amo kining napaminawan. Hinaot pa Diyos nga dili kini makawat sa kaaway. Labahi kami o Diyos, din among panahon. Pwerte na kangingit sa kalibutan o dangog pagayon. Dungagi ang among kahayan, ang among salabutan sa pagsabot diha sa imong mga pulong. Hallelujah. Ampingi kami sa kanunay sama sa imong isaat nga rin kanamo. Nga dili mo kami biyaan pasagdan kundi imo kami ubanan hangtod sa katapusan sa mga panahon. Tanan dugong himaya among ibalik diha kanimo uban ang pagpasalamat sa pangalan sa among Ginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako yata ka brother. Praise God, hallelujah. Talaga ng Diyos sa Panginoon. Ang sa pagtagal ng Diyos sa Panginoon, praise God. Wala na tayo sa atong Panginoon. Hindi mga paglugang sa atong Panginoon. Maka-inspire din na atong Panginoon. Sabi lang magatulong ka sa umabot ng Panginoon na pag-ipit. Ang pulo ato nagtunan natag atong Panginoon sa duga ng doon sa pagkalagan sa itong Diyos Kristo. So, mga bota, before ta matakot sa itong pinibahon, dalay ko si bahon ng mga Diyos. Diyos mating namahanan, Ginoo, na-inspire kami o Diyos sa inyong pulong ka. Na bilit kami o Diyos, magkatalaw sa malabot o Diyos ng mga panahon. Salamat o Diyos kung kayo kami nahatag man. Pinagis mong pulong sa Espiritu sa karisong God. Pinagis mong pagpaminaw sa inyong panindot ng mga pulong. Hallelujah. Namahatag di ka na mo o Diyos na magpabilin sa pagkalagan. Dahil mga dili kami o Diyos, mga buwag o God, na dili kami mahimong katumanan ng pulling away o Lord sa mga taong na ubiyak dahil mo God pagpabilin noon o Diyos mga dalawang talikod o God bisan sa mga pagsulay o Diyos o sa mga pagkantos o God. Wala salamat Ginoo sa imong pagdianon o Ginoo mga pulong nagagiya sa among ginagawa pagdinuhin o Diyos. Salamat o Ginoo sa imong Espiritu Santo na nagtutok sa among alagad o sa imong alagad kasi tulad hindi po uban sa mga yung alagad o Diyos, hallelujah, na nanginging panahon Ginoo, iusap sila di palayan sa inyong mga pulong o God, hallelujah, mga laro, matagusa Ginoo, uban sa kaisog o God, sa pag-atubang sa mga challenge o Lord, hallelujah, sa among pagdinabuhi sa inyong pulong o God. Kung sa dalay kong ibigan, hindi nasa ka-review na ron, tubuti o Diyos may pamaghali sa among dapat nga di kami naawag God. Ikaw o Diyos, nagkabukaw sa kaglaing ng mga dautan na buti sa mga kanamugan. Tubuti o Diyos, hallelujah, may pamaghali. Ginoo, hallelujah, hantod sa aming pagmatapakaw pa o Diyos, sa samang Espiritu, ikaw sa ihapon o Diyos, nakadasig sa mga sa kanamugan. Dalayon ka, we are blessed, O Lord Jesus. Sa iyong mensahe na nasa dalayon ka, O Diyos, hallelujah, sa iyong pulong God, na ululugan, sa pangalan ng Ginoong Kristo, na dalayon ka. Amen. Praise God, hallelujah. Sa bulan-bulan, ang buhay ng